Magandang araw sa inyong lahat. Kami nga pala ang panglimang pangkat at ngayon ay tatalakayin namin ang pananaliksik o research. So ano nga ba ang pananaliksik? Ang pananaliksik ay isang sistematikong paraan ng pagkuha ng impormasyon. Aron makapangitab ito og kamatuoran, then masulbad ang mga problems and mapamatud-an pod ang usa ka teorya. Ayon kay Mibilin et al., ito ay sistematikong pagtatala ng obserbasyon sa isang pinatutunayang teorya gamit ang empirical na pamamaraan. Sabi naman ni Middle at Manuel, ito ay proseso ng pagkuha ng impormasyon gamit ang siyentipikong paraan sa paglutas ng suliranin. Ayon kay Aquino, ito ay sistematikong paghahanap at pagsusuri ng mga mahalagang datos hinggil sa isang tiyak na paksa. Sa aklat ni Bernales, ang pananaliksik ay maingat, kritikal, disiplinadong pagtatanong upang makahanap ng sagot. Talang-ayon kay Shuttleworth, ito ay isang metodikal na pag-aaral upang mapatunayan ang isang hypothesis o sagot sa tiyak na tanong. Katuturan ng pananaliksik. Ayon sa mga dalubhasa, ang pananaliksik ay paraan paghahanap ng teorya, pagsubok ng teorya o paglutas ng isang suliranin. Ayon kay Fred Kerlinger, 1973, ang pananaliksik ay isang sistematiko, kontrolado, empirical, and critical na investigasyon ng mga propesyong hypothetical tungkol sa mga natural na pangyayari. Ang pananaliksik ay isang sining maraming paraan ang maaaring gamitin sa pananaliksik. Pagtuklas sa mga teorya na gamit ng komprehensibong pag-aaral mula sa definition na inilahad ng ibang eskema. Maaring ganito mabigyan ng lagom na mahalagang konsepto na dapat tandaan sa pananaliksik. Sa pananaliksik, naglilingang sa ang pagkuha ng malalalim na kaalaman ng mga pagpaksa na kanilang pinag-aralan, makilala ang mga kanilang mga kalakasan, kahinaan, at malaman kung paano makitunguhan ang mga kahinaang ito. Malinang ang kahusayan sa pagsulat, makabuo ng mga epidenteng kasanayan sa pananaliksik, at ang matuto ng tamang pamahala ng oras, katangian ng pananaliksik. Isa na doon ang objektibo. Ang objektibo ay isang adaptasyon sa Pilipino na salitang Ingles na objective. Maaari itong gamitin bilang isang pang-uri o isang pangalan. Pangalawa, mayaman sa ginagamit ng mga datos. Ang mayaman sa ginagamit ng mga datos ay nangangahulugang maraming at dekalidad na datos ang ginagamit o available para sa isang partikular na layunin. Pangatlo, may angkop na pamaraan o metodolohiya. Ang ibig sabihin ng may angkop na pamaraan o metodolohiya ay gumagamit ng tamang proseso o sistema para sa isang tiyak na gawain o pag-aral. Pang-apat, maayos na dokumentasyon. Ang maayos na dokumentasyon ay tumutukoy sa proseso ng pagtala o pag-oorganisa at pananatili ng impormasyon sa isang malinaw, kumpleto at madaling maunawaan paraan. Ito ay essential para sa pagpapanatili ng kaalaman, pagpatunay ng mga gawain at pagsuporta sa paggawa ng desisyon. Panglima, may sinusunod na tamang proseso sa pagsulat. Ang ibig sabihin ng tamang proseso
Ang ibig sabihin ng may sinusunod na tamang proseso sa pagsulat ay mayroong sistematikong paraan o hakbang na sinusunod upang makabuo ng isang epektibo at organisadong sulatin. Hindi ito basta-basta pag-upo at pagsulat agad, kundi may mga gabay na sinusunod para sa mas maging maayos na resulta. Pang-anim, ang salitang critical. Ang salitang critical ay may iba't ibang kahulugan depende sa konteksto. Ang mga katangiang ito ay nakakatulong sa atin upang maging maayos at maging makabuluhan ang proseso ng pananaliksik. Mga layunin sa pagsasagawa ng pananaliksik. Una ay makatuklas ng mga bagong impormasyon, idea at konsepto. Ikaduha, makapagbigay ng bagong pagpapakahulugan o interpretasyon sa isang idea. Ikatulo, mabigyang linaw ang isang mahalagang isyu o paksa. Ikaapat, makapagbigay ng mukaing solusyon sa suliranin. Ikama, makapagpapatoo o makangangatwiran sa tulong ng mga mapananaligiang materyales o dokumento tungkol sa mga paksa na nangangailangan ng paglinaw. Ikaunom, makapagbigay ng mga idea o kahit batay sa sa isayang perspektibo para sa isang pangyayari o senaryo. Ang pasabot sa ikauna kay ang panukiduki, makatabang nato makadiskurbi og mga butang nga wala pa nato mahibawan sa una. Ang ikaduha kay pasabot ani kay dili lang nato makuha ang impormasyon pero ato masabtan og masalawom og papasabot sa laing pamaagi. Ang ikatulo, pinaagi sa research masabtan nato ngano nga importante ang usa ka issue ug unsaon kini pagtagad. Ang ikaupat, ang panukiduki makatabang paghatag og paagi aron masulbad ang mga suliranin. Ang ikalima, para dili lang istorya kundi adunay klarong basihan o datos. Ang ikalunom, importante kini para masabtan nato ang laing-laing anggulo sa usa ka panghitabo. Responsibilidad ng pananaliksik. Una, pagkamatiyaga. Pasabot kini, kinahanglan mapasensyahan ang pananaliksik. Dili siya dali-dali mo surrender. Kung lisod ang trabaho, kinahanglan kusgan og andam mo podayon. Kaduha, pagkamamaparaan. Pasabot kini, kinahanglan kabalo siya unsaon pagtrabaho og pagplano sa gusto nga pamaagi para makuha ang tinuod nga impormasyon. Pagkamasistemiko sa gawain. Pasabot kini ang trabaho dapat klaro o organisado na ay sunod-sunod nga pamaagi para sa ginusabta ng resulta. Pagkamainat. Pasabot kini kinahanglan magmatyon og seryoso sa tanang buhaton. Dili dapat pagsagad aron malikayan ang mga sayop. Ikalima, pagkamapunari o kritikal. Pasabot kini kinahanglan unaon og tan-awon pag-ayo ang impormasyon. Dili magtudayon sa tanan, kundi sabton una kung tinuod ba. Kaunom, pagkamatapat. Pasabot kini kinahanglan magsulti og tinuod og dili magbuhat-buhat og impormasyon aron masaligan ang iyong research. Ikapito, pagiging responsable. Pasabot kini kinahanglan matubag sa trabaho og sigurohon nga sakto og klaro ang iyang gibuhat. Ng panaliksik. Una, empirical o mala siyentipiko. So, ang empirical o mala siyentipiko is nakabase siya sa obserbasyon, karanasan, eksperimento para makuha ang resulta epektibo pa. For example, sa pag-aaral, epektibo ba ang bagong paraan sa pagturo para sa mga estudyante? Pangalawa, applied research. Ang applied research is nakapokus siya sa pag-solve sa practical na problema o gigamit sa actual na sitwasyon. For example,
sa pagbuo ng problema laban sa bullying sa mga paaralan batay sa datos ng mga estudyante. Pangatlo, peer research. So ang peer research is all about sa pagpalawak ng kaalaman, umanawaan ng isang particular na paksa ng mas malalim. For example, pag-aaral sa kung paano nagkaroon ng bagong wika sa mga bata. Mga paraan ng pananaliksik. A. Palarawan o descriptive method. So from the word palarawan o descriptive method is napakita siya kung unsa ang mga hitabo o gidescribe ang panghitabo o kalagayan sa kasalukuyan. Ng palarawang paraan. Number 1, pag-aaral ng kaso o case study. Ang paraang ito ay detalyadong pag-aaral tungkol sa isang tao o unit sa loob ng sapat na panahon. So, ang kining pag-aaral ng kaso o case study kay origination ka ng familiar namin nato siya sa ang kining case study kay kanang always mo na siyang kanang ginabuhat bitaw sa mga abogado. Ang kanang mga abogado always silang nag-study sa ilang mga kaso kay kanang ara nila mailan kung asa ang tama o kung asa ang mali. Number 2, survey. Ang mga survey ng pag-aaral ay ginagamit para sukatin ang umiiral ng pangyayari na hindi nagtatanong kung bakit ganoon o ganito ang isang bagay, paksa o pangyayari. So, may dalawang uri ng lawak ng survey. Ito ay census at survey. So, census, isang survey na sumasaklaw sa buong target na populasyon. So, ito ay isang sistematikong pagkuha ng datos mula sa lahat ng mga individual o unit na bumubuo sa populasyon. So, survey. So, ang kining survey ay isang bahagi lamang ng populasyon. Sa populasyon, ang survey ay isang paraan ng pagkuha ng impormasyon o datos mula sa mga tao o mga grupo ng tao sa pamamagitan ng mga tanong o obserbasyon. So, number 3, mga pag-aaral ng developmental. Sa paraang developmental, nagtatakda at kumukuha ng mapanghahawakang impormasyon tungkol sa pangkat ng mga tao sa loob ng mahabang panahon. May dalawang teknik na ginagamit sa pagsasagawa ng pananaliksik at developmental. Ito ay longitudinal o mahabang panahong paraan at cross-sectional na paraan o cross-sectional method. So, magsisimula tayo dito sa longitudinal o mahabang panahon ng paraan. So, sa paraang ito, pinag-aaralan ang prosesong sampul ng mga kalahok sa loob ng mahabang panahon. At ang cross-sectional na paraan o cross-sectional method naman ay tungkol ito sa pag-aaral ng mga kalahok na may iba't ibang gulang at iba pang mga katangian. So, number 4, mga pasabaybay ng pag-aaral o follow-up studies. Ginagamit ito kung ibig na masabaybayan ang isang tiyak na prediksyon. Ang pasubaybayan ng pag-aaral ay kailangan kung ibig tiyakin ng maaaring bunga ng isang pag-aaral. So, halimbawa, ibig tiyakin ng mananaliksik kung paano makakatulong ang gamit ng wikang Filipino sa mga subject na nasa disiplinang agham panlitan. Panglima ay dokumentaryong pagsusuri o documentary analysis. Ang paraang ito ay nangangailangan ng pangangalap ng mga impormasyon sa pamamagitan ng pagsusuri ng mga nakasulat na record at mga dokumento. Layunin nitong makakuha ng mga datos upang makatulong sa paglutas ng mga suliranin. Ika-6, patakarang pagsusuri o trend analysis. Ito ay isang popular na paraan ng palarawang pag-aaral na tinatawag ding feasibility study. Ginagamit ito ang mga datos upang pag-aralan ang mga kondisyon o kalagayan na umiiral sa kasalukuyan. Ang panghuli naman ay mga pag-uugnay na pag-aaral o correlational studies. Isang palarawang pag-aaral na inidisenyo para alamin ang iba't ibang variable na magkakaugnay o may relasyon sa isa't isa sa target na populasyon. Mayroon pang isang paraan ng pananaliksik. Ito ang experimental na paraan. Ayon kay Gay, ito ay isang paraan ng pananaliksik na sumusubok sa palagay o hypothesis
tungkol sa ugnayan ng sanhi at bunga. Ayon din kina Ari at mga kasama, ang experimental na paraan ay tinuturing na pinakasophisticadong paraan ng pananaliksik dahil sinusubukan nito ang mga palagay o hypothesis.